Who are you? Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang lalaki na real estate agent na nagngangalang Robert Renfield. Isang araw nagtungo ito sa bahay ni Dracula at nagpakilala naman si Dracula sa kanya na siya daw si Count Dracula at kinuha niya ang binata bilang kanyang assistant. Naglakbay sila sa mga malalayong lugar at ipinakilala ni Dracula si Renfield sa mga Big-Atin Council sa iba't ibang lugar bilang kanyang tapat na assistant. Nang maglaon, may sumugod sa mansyon ni Dracula na mga vampire hunter at isang pari. Nakipaglaban ito sa mga hunter at inubos niya sila isa-isa, subalit gumawa ng spell ang isang hunter upang di makagalaw si Dracula at nahuli niya ito. Habang nakakulong, agad tinawag ni Dracula ang binata kaya nagmamadali itong tumakbo papunta kay Dracula. Nang makarating si Renfield, nagulat ito nang makita niya si Dracula na nakalutang at hindi makagalaw dahil sa spell. Sinabi ng isang hunter na panahon na para matapos ang kasamahan ni Dracula sa mundo. Subalit ipinaalala ni Dracula sa binata na siya lang ang nag-iisang nag-alaga sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil doon ay ginamit ni Renfield ang kanyang tsinelas upang mawala ang spell at nakatakas ang pangit na Dracula. Napangiti pa ang pangit, at nagalit naman ang pari kay Renfield dahil mag-aari na daw ang dugo ni Dracula sa mundo. Agad sinugod ni Dracula ang pari at naging usok ito, at pumasok siya sa bibig ng pari dahilan upang sumabog ang katawan ng kawawang pari. Binaril ng hunter si Dracula gamit ang X-bow, subalit nakaiwas ito at tumama sa kurtina, dahilan upang mabuksan ito at tumama kay Dracula ang araw, na agad naman niyang ikinasunog. Habang nasusunog, tumalon si Dracula sa hunter at walang awa niya itong tinapos. Mabilis naman naghanap ng kumot si Renfield upang patayin ang nag-aapoy na katawan ni Dracula. Master, you okay? No. Matapos noon, lumipat ang eksena sa present day sa isang bar ng New Orleans. Habang nasa bar ang binata, humingi ito ng tubig sa waiter at naghahanap ng lugar kung saan niya pwedeng itago si Dracula. Nang maglaon, natuklasan ni Renfield ang isang grupo ng 12 hakbang na self-help na para sa mga taong nasa codependent na relasyon. Tahimik lang itong nakaupo habang nakikinig sa mga sinasabi ng iba. Samantala, nagkakasiyahan naman ang dalawang lalaki nang biglang sabihin ng kasama nilang mataba na meron itong nakitang tao sa labas. Hindi naman naniwala ang leader ng grupo na si Mitch dahil high ito, hanggang sa namatay ang ilaw sa gusali at biglang lumabas sa likod niya si Renfield. Napa-atras sa takot si Mitch, at sinubukan pa nila itong suhulan ng madaming gamot pang pahay, subalit binugbog lang sila ng binata. Bago tuluyan patulugin ni Renfield si Mitch, tinanong niya muna ito kung sino ang hitman na gustong tumapos sa kanya. Subalit isang lumilipad na kutsilyo ang tumama sa ulo ni Mitch na agad niyang ikinamatay at isang matabang lalaki na nakamaskara ang nagpakita sa binata. Sumugod ang mataba kay Renfield gamit ang malaki nitong itak, subalit sinuntok niya ito ng malakas dahilan upang lumipad ang matabang lalaki. Nang binuhat ni Renfield ang mataba upang itapon, bigla naman siya nitong sinaksak at hiniwan nito ang kanyang tiyan. Dahil binigyan ni Dracula ng dugo ang binata ay buhay pa rin ito, subalit nahuli siya ng mataba at puputulan na sana ang dila nito, subalit agad niya itong sinaksak sa leeg gamit ang ballpen. Agad na kumain ng bugs ang binata at bumalik ang kanyang lakas, at sinuntok niya ng napakalakas ang ulo ng mataba kaya lumipad ang ulo nito palabas ng gusali. Nang makita ng lalaki na si Teddy, na palabas ng gusali si Renfield, natakot ito kaya nagmamadali itong nagmaneho palayo sa lugar. Samantala, isang checkpoint naman ang sinasagawa ng mga pulis sa di kalayuhan. Dahil sa takot ni Teddy ay dito siya napadaan kaya bumusina ito ng malakas dahilan upang lapitan siya ng isang pulis na nagngangalang Rebecca. Dahil isang drug lord si Teddy at may dala itong gamot pang pabaliw sa kanyang kotse, sinubukan nitong tumakas subalit nabaril ni Rebecca ang gulong nito. Mabilis na bumaba si Teddy sa kanyang kotse habang daladala ang mga gamot, at pinagbabato niya ito sa dalawang pulis, subalit binato siya ng batuta ni Rebecca at tumama ito sa ulo kaya bumagsak ang timang. Kinabukasan sa estasyon ng pulis, inamin ni Teddy ang kanyang ginawa, subalit hindi ito nakulong dahil sa mga kasinungalingan na ginawa ng kanyang attorney. Masayang umalis si Teddy sa estasyon habang si Rebecca naman ay napahiya kaya lumabas ito at sinipa ang upuan sa labas. Nakita naman siya ng kanyang kapatid na si Kate, na isang FBI agent, at pinayuan niya ito na huwag siyang magpadala sa kanyang galit. Alam ni Kate ang nais ni Rebecca na
makakuha ng hustisya para sa kanilang ama laban sa pamilya ng drug lord na si Teddy. Nang makauwi si Teddy sa kanilang bahay, nababahala ang kanyang ina na si Bella patungkol sa lumiliit nilang kapangyarihan at ang kanilang mga kaaway ay nawawalan na ng takot sa kanila. Nang maglaon, nag-imbestiga si Rebecca sa gusali kung saan binugbog ni Renfield ang mga pangit, at natagpuan ni Rebecca ang isang ballpen na ginamit ni Renfield upang saksakin ang hitman. Samantala sa bar, habang nag-iisip si Renfield kung saan ito makakakuha ng biktima upang ibigay kay Dracula, nakita niya ang grupo ng mga madre at biglang pumasok sa bar ang mga cheerleader. Maya-maya ay dumating din sa bar si Rebecca at ang partner nito dahilan upang mainto ang binata sa kanyang binabalak. Nang aalis na sana si Renfield sa bar, dumating naman ang mga tropa ni Teddy at namaril sa lugar na nagdulot ng kaguluhan. Sinubukan kumain ng insekto ni Renfield subalit nabitawan niya ito dahil sa mga putok ng baril. Nilapitan ni Teddy si Rebecca at ininsulto nito ang kanyang ama, at sinabi nito na para makaligtas daw siya ay kailangan niyang sabihin na pagmamayari na siya ng pamilya ni Teddy. Subalit tumanggi ito sa nais ni Teddy at sinabi nito sa kanya na barilin niya na lang ito. Nakita naman ni Renfield ang langaw na palipad-lipad sa malapit kaya kinuha niya ito at mabilis niyang kinain kaya lumakas ito at napigilan niya ang pagbaril kay Rebecca. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa lugar, at matapos ubusin ni Renfield ang mga tropa ni Teddy, pinuri niya si Rebecca dahil sa kanyang katapangan. Dahil doon ay nagpasalamat naman ang dalaga kay Renfield dahil sa ginawa nitong tulong sa kanya. Matapos noon biglang tinawag ni Dracula ang binata gamit ang kapangyarihan nito. Nang makarating si Renfield sa bahay ni Dracula na unti-unti nang bumabalik ang lakas, sinabi ng pangit na Dracula sa kanya ang kanyang maitim na plano kung paano niya sasakupin ang mundo. Matapos noon nag-aalalang nagpunta si Renfield sa kanyang grupo at humingi ito ng tulong upang makaalis sa isang relasyon. Dito ay napagtanto ni Renfield na kung hindi niya ipagpapatuloy ang pagbibigay ng biktima kay Dracula, at unahin niya ang kanyang sarili, hindi na muling mababawi ni Dracula ang kanyang totoong lakas. Dahil sa mga payo sa kanya ng kanyang grupo, namuhay ng normal si Renfield at umupa ito ng bahay at bumili ng mga makukulay na damit. Nagpatuloy si Renfield sa pagdalaw sa grupo at binigyan siya ng libro ng kanilang leader. Samantala sa istasyon ng pulis, isinama ni Rebecca ang mga saksi mula sa bar upang kanbinsiin ang mga opisyal na hulihin si Teddy. Maya-maya ay dumating din si Renfield para maging saksi. Sa kabilang banda nalaman naman ni Bella ang pagkakakilanlan ni Renfield na tumapos sa grupo ng mga lalaki. Inutos ni Bella sa kanyang anak na tapusin si Renfield at natagpuan din nila kung saan ang gusali na pinagdala niya sa mga bangkay ng mga lalaki. Nang maglaon, ipinakita ni Rebecca sa kanyang kapatid ang ballpen na may dugo upang matukoy ang DNA na natuklasan sa gusali. Sinabi ni Kate na ang tatlong lalaki ay ang kumuha ng mga gamot sa grupo ni Teddy. Samantala nakarating na si Teddy sa abandonadong ospital upang hanapin si Renfield subalit ang hindi niya alam ay dito nagtatago si Dracula. Nang makita ng bangag na si Teddy ang mga maraming bangkay sa lugar, inutos niya sa kanyang mga tauhan na tawagan ang kanyang ina. Subalit ang mga kasama ni Kalbo ay isa-isang tinapos ni Dracula hanggang sa pati siya ay kinatay na rin. Nang susubukan ni Teddy na kausapin ang kanyang ina, sinakal siya ni Dracula, at dito ay nalaman niya na hinahanap nila si Renfield. Sinabi ni Teddy kay Dracula na ang grupo niya ay mga gumagawa ng mga masasama at si Renfield naman ay pinagtatanggol ang mga inosente. Matapos malaman ito ni Dracula, galit na galit ito at inisip niya na nagtaksil ang binata sa kanya kaya tinapon niya si Teddy at agad na umalis upang hanapin si Renfield. Pagdating ni Renfield sa kanyang bahay, nagulat ito nang makita niya ang pangit na nakaupo pa habang umiinom ng dugo. Tinanong ni Dracula ang tungkol sa pagpatay niya sa mga kriminal upang iligtas ang mga inosenteng tao. Sinabi nito sa binata na sumumpa siya ng katapatan sa kanya at hindi sa mga inosenteng tao. Ipinakita ni Renfield kay Dracula ang libro na binigay sa kanya ng kanilang leader sa grupo, at sinabi niya na hindi na niya aayaan na manipulahin muli ni Dracula ang kanyang buhay. Dahil doon ay lalo pa nagalit ang pangit kaya kinuha niya ang libro at dito niya nakita ang church kung saan galing ang libro kaya bigla itong naglaho upang puntahan ang simbahan. Nagmamadaling nagtungo si Renfield sa simbahan upang balahan ang kanyang grupo subalit biglang dumating si Dracula. Sinubukan pigilan ni Renfield ang pangit subalit tinapon niya lang ito at isa-isa niyang tinapos ang lahat ng tao na nandoon. Ininom ni Dracula ang kanilang dugo at tuluyan nang bumalik ang kanyang lakas. Bago umalis, sinabi ni Dracula ang pagpapatuloy ng kanyang plano para sa mundo. Nang makaalis na ang pangit na vampira, sinisi ni Renfield ang sarili at nadatnan siya ni Rebecca na umiiyak kasama ang mga bangkay. Nang paalis na si Rebecca upang dalhin ang binata sa istasyon, nagulat ito nang dumating ang maraming sasakyan at nagtaksil pala sa kanya ang partner niyang mataba dahil hawak pala sila ni Bella.
Sinabi ni Bella na ibigay na sa kanya si Renfield subalit binaril ni Rebecca ang poste ng kuryente at mabilis na nagmaneho palayo. Samantala nang magkamalay si Teddy, nakipagkasundo siya kay Dracula upang tapusin si Renfield, at sinabi nito na dapat makilala ni Dracula ang kanyang ina. Kinabukasan ng magising si Rebecca ay nasa bahay siya ng binata. Ipinaliwanag ni Renfield na hindi siya ang kalaban, habang si Rebecca naman ay sinabi ang pagkadismaya dahil nagsisilbi daw ito sa kurap na lunsod na nagpapahintulot na hindi maparusahan ang mga may sala sa pagkawala ng kanyang ama. Sinabi ni Renfield na nagtatrabaho ito kay Dracula subalit biglang tumawag si Kate kay Rebecca. Sinabi ni Kate na nasuri na nila at natukoy ang salarin sa pagkawala ng mga individual na nauugnay pa sa ibang krimen sa buong mundo. Sinabi naman ni Rebecca na kasama niya ngayon ang sospek at magkita daw sila sa isang restaurant. Nang paalis na sila sa bahay ni Renfield, nakita nila ang madaming pulis na parating. Mabilis na naghanap ng insekto si Renfield para lumakas subalit wala itong makita hanggang sa makita niya ang bata na nag-aalaga ng mga insekto. Mabilis itong kinain ni Renfield kaya lumakas ito at agad na inubos ang mga kalaban. Samantala pagbalik ni Teddy sa kanilang bahay dala-dala niya ang kabaong ni Dracula. Binuksan nila ito at bumangon ang pangit at nakilala niya ang ina ni Teddy. Habang naghihintay ang dalawa kay Kate, ikinwento ni Renfield kay Rebecca na mahal niya ang kanyang asawa at anak subalit lumayo sila dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Sinabi din niya na hindi niya pwedeng isisi kay Dracula ang nangyari dahil kasama din siya doon. Maya-maya nakatanggap ng tawag si Rebecca mula kay Bella at sinabi nito na nasa kanila ang kanyang kapatid at kung gusto niya pa itong makita ng buhay ay puntahan niya ito kasama si Renfield. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa lugar at pagpasok nila dinala ni Bella si Rebecca kay Dracula. Habang si Renfield naman ay nakipaglaban kay Teddy kasama ang mga tauhan nito. Dahil binigyan din ni Dracula si Teddy ng lakas katulad ng kay Renfield, binugbog niya si Renfield at nagsimula na itong manghina. Sa kabilang banda ipinakita naman ni Dracula si Kate kay Rebecca na walang malay at duguan, at sinabi ng pangit na vampira na magsilbi daw ito sa kanya at bibigyan niya ito ng kapangyarihan upang maipaghiganti niya ang kanyang ama. Samantala muling nakakain ng insekto si Renfield kaya bumalik ang kanyang lakas at sinipa niya ng napakalakas ang bangag na si Teddy dahilan upang madurog ang mga buto nito. Matapos matalo ang bangag agad nagtungo si Renfield kay Rebecca subalit nagpanggap ito na kasapi na siya ni Dracula upang makalapit sa remote at pinindot niya ito dahilan upang magbukas ang mga bintana. Mabilis na naging paniki ang pangit upang makalayo sa liwanag at inatake niya si Renfield papasok sa isang madilim na silid at napatay niya ito. Sinakaw ni Dracula si Rebecca pataas at nang kakagatin niya na ito binaril ni Rebecca ang paa nito. Tumulo ang dugo ni Dracula sa bibig ni Renfield kaya muli itong nabuhay at inatake niya ang pangit na vampira. Subalit madali lang nakatakas si Dracula sa mga kamay ni Renfield at sinakal niya ito ngunit determinado si Renfield kaya nagawa niyang mabugbog si Dracula. Nakita naman ni Rebecca ang mga gamot na pangpahay kaya agad itong gumawa ng spell upang ikulong si Dracula sa protection circle. Nang hinabol ni Dracula si Renfield lumipad ito at napunta siya sa ginawang spell ni Rebecca. Dahil walang magawa si Dracula kumuha ng iba't ibang armas ang dalawa at binugbog nila ito ng todo hanggang sa madurog ang katawan nito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.